1982. Ang taon ng mga neon lights at lumalaganap na krimen. Mula sa kaibuturan ng magulong dekada na ito, isinilang ang Class of 1984. Ang matapang na thriller na ito, sa direksyon ni Mark Lester, ay magdadala sa atin sa puso ng isang sira-sirang high school sa gitna ng kaguluhan. Dito, sa pagitan ng mga pader na puno ng graffiti at ang palagiang banta ng karahasan, isang batang guro ng musika na nagngangalang Andrew Norris ang nangangahas pa ring mangarap. Pinapalakas ng idealismo, naniniwala si Norris na kaya niyang gumawa ng pagbabago. Dumating siya sa Lincoln High, dala ang kanyang pagmamahal sa musika at ang pagnanais na magbigay inspirasyon sa kanyang mga estudyante. Ngunit ang realidad sa Lincoln High ay mas madilim kaysa sa inaasahan ni Norris. Ang paaralan ay pugad ng krimen, kontrolado ng mga gang na malayang gumagawa ng kanilang mga kagustuhan. Hindi magtatagal, makakaharap ni Norris ang malamig na representasyon ng kaguluhang ito, si Peter Stegman. Si Stegman, isang charismatic na sociopath, ang namuno sa isang grupo ng mga bully na nananakot sa mga estudyante at guro. Ang mga pasilyo ng Lincoln High ay umalingaw-ngaw sa kanilang mga banta. Ang kanilang mga tawa ay isang palagiang paalala ng panganib na laging nakaabang. Si Stegman, isang tunay na mandaragit, ay nakikita si Norris bilang isang banta sa kanyang kapangyarihan. Ang nagsimula bilang panggugulo sa klase ay lumala sa isang personal na paghihiganti. May nakakapangilabot na katumpakan, tinatarget niya ang mga estudyante ni Norris, ang kanyang klase, ang kanyang buhay. Ang karahasan ay mabilis na lumalala. Isang estudyanteng babae ang brutal na inatak sa schoolyard. Isang kapwa guro na nadurog ang loob dahil sa walang tigil na banta ay nagpakamatay. Si Norris, na dating puno ng pag-asa, ay nalulunod na ngayon sa isang bangungot. Siya ay naging direktang saksi sa pagkabigo ng sistemang dapat sana'y nagbibigay ng proteksyon sa pagbagsak ng moralidad at sa tagumpay ng takot. Ang concert hall na dating kanlungan ni Norris ay naging isang larangan ng digmaan. Habang lumalakas ang musika, tumataas din ang tensyon na hahantong sa isang madugo at pangwakas na komprontasyon. Si Norris, na napilitan ng lumaban, ay kailangang harapin ang isang kakilakilabot na katotohanan. Para mabuhay sa gitna ng kaguluhan, kailangan niyang maging halimaw din. Ang kasukdulan ng pelikula ay isang simponya ng karahasan, isang magulong pagsabog ng pinipigilang galit at pagkadismaya. Ang nakapangingilabot na musika ni Lalo Schifrin ay nagbigay diin sa brutalidad, isang malamig na paalala ng kadiliman na kayang lamunin kahit ang pinakamabubuting intensyon. Ang Class of 1984 ay hindi lamang isang pelikula. Ito ay isang sigaw ng pagkadismaya, isang salamin ng mga kinatatakutan ng isang henerasyon na nakikipaglaban sa pagbagsak ng mga lungsod at kaguluhan sa lipunan. Ang tahasang pagpapakita nito ng karahasan, ang pag-aaral nito sa kadiliman na kayang sumira sa puso ng tao, ang naging dahilan para ito ay maging isa sa mga pinaka-kontrobersyal na pelikula sa panahon nito. Ipinagbawal sa ilang bansa, nagdulot ito ng mainit na debate tungkol sa censorship at ang papel ng sining sa lipunan. Ngunit ang Class of 1984 ay tumatak din sa mga manood, lalo na sa mga nakakita ng sarili nilang takot at pagkadismaya sa pelikula. Naging isang cult classic ito. Ang tahasang realismo at nakapangingilabot na musika nito ay nag-iwan ng marka sa genre ng thriller. Hanggang ngayon, ang pelikula ay isang brutal na paalala. Kahit sa harap ng matinding kadiliman, ang diwa ng tao, gaano man ito kahina, ay hahanap ng paraan para lumaban.